Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 12 ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, kahit na tumaas na ang antas ni Sogo, wala pa rin siyang natatanggap na natatanging kasanayan at tinatanong niya ang kahalagahan ng kanyang mga istatistika dahil hindi niya nararamdaman ang anumang pagkakaiba. Sa isang engkwentro, naputol ang kamay ni Sakura ng isang malakas na halimaw, na ikinagulat ni Sogo na napagtanto na ang nilalang na ito ay mas malakas kaysa sa anumang nakaharap nila dati. Agad na binigkis ni Kashima ang sugat ni Sakura, na nagpapakita ng kanyang kasanayan sa pang-emergency na paggamot at binibigyang diin ang kahalagahan ng kanyang mga aksyon sa pag-iwas sa pagkamatay ni Sakura. Determinado na protektahan ang kanyang mga kasama, nagpasya si Sogo na harapin ang halimaw mismo, na naalala ang mga turo ng kanyang lola tungkol sa sining ng pakikipaglaban. Ginamit niya ang isang teknik na tinatawag na Kisoryu Helix Spear, Collapsing Star, upang salagin ang atake ng halimaw. Na pinagsasama ang kanyang pagsasanay sa sining ng pakikipaglaban at ang kanyang pinalakas na mga parameter bilang isang bayani. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagcast si Kirihara ng isang spell na muntik ng tamaan si Sogo, ngunit nakatutok sa isang halimaw sa likuran niya, na nagdulot ng sandaling pagkalito at tensyon. Nagpasalamat si Sogo kay Takao dahil kung wala siya tiyak siya ang tinamaan sa tira ni Kirihara. Sa Alien Kingdom, pinuri ng Diyosa si Sogo sa kanyang pagsisikap laban sa Skeleton Knight ngunit pinuna siya sa pagkatamlay sa bandang huli. Pinagaling niya ang naputol na kamay ni Sakura, ngunit ipinahayag ang kanyang mga limitasyon sa madalas na paggamit ng ganoong kapangyarihan. Iminungkahi ng Diyosa na sumali si Sogo sa grupo ni Kirihara. Ngunit tumanggi si Sogo dahil sa pakiramdam niyang hindi siya makikipag-ugnayan ng epektibo kay Kirihara. Binalaan siya ng Diyosa tungkol sa mga responsibilidad ng isang ranked hero, ngunit iginiit ni Sogo na gagampanan niya ang kanyang mga tungkulin sa kanyang sariling paraan. Pagkatapos ng pulong, binitawan ng Diyosa ang kanyang magalang na pagkukunwari, ipinakita ang tunay niyang pag-ayaw kay Sogo, samantala, sa mga sinaunang guho, iniisip ni Memori ang lakas ng Skeleton King at inaalagaan ang kanyang bodyguard na si Mist, hinihikayat siyang magpahinga. Sa kabila ng pag-aatubili ni Mist, nagcast si Memori ng isang sleep spell sa kanya upang matiyak na makakapagpahinga siya. Habang pinagmamasdan si Mist, natuklasan ni Memori na siya ang Valkyrie, Serasu Ashren, na napansin ang kanyang normal na mga tainga ng elf, at kinumpirma ang kanyang mga hinala tungkol sa genjutsu na nagbago sa hitsura ni Mist. At diyan nagtatapos ang chapter 12 ng Failure Frame. At muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like at subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat!